Ito ang viral ngayon. May isang lalaki, si Vince Jimenez, na nahuli raw niyang nag-cheat ang girlfriend niyang si Lian de Guzman. At imbes na tahimik na ayusin nila, ang ginawa niya, nag-upload siya ng video kung saan pinaprank niya kunwari at binibigyan ng gift yung babae. Pero ang totoo, mga screenshots pala ng private conversations nila ng ibang lalaki. Tapos, may mga ibang video siya na paulit-ulit niyang tinatawag na cheater yung babae. Pwede ba yan sa ilalim ng batas? Nako, hindi talaga. At ang daming pwedeng ikaso dyan kay Vince dahil sa ginawa niya. Ang dami talaga. Isa-isahin natin. Kaso number 1, violation of the Anti-Wiretapping Act. Under Republic Act 4200, bawal mag-record ng private conversation nang walang pahintulot ng kausap. At dito, malinaw na vinidyohan niya ang personal nilang pag-uusap. Walang pahintulot. Ipinost pa niya online. Ang parusa dito hanggang 6 years na pagkakakulong. Kaso number 2, violation of the Data Privacy Act. Yung mga private chats, screenshots, personal messages, lahat yan ay personal data. Ayon sa batas, hindi mo pwedeng i-share ang personal data ng isang tao nang walang consent. Ang ginawa ni Vince, kinalat niya sa social media ang convo ni Lian at nung isang lalaki. Ginamit pa niya ito para ipahiya siya. Pasok yan sa Data Privacy Act violation. Kaso number 3, unjust vexation. Ito yung pangiinis, pang-aasar at pangpapahiya. Kung ang ginawa mo ay nagdulot ng annoyance or irritation, pasok yan sa unjust vexation. Ang parusa dyan, 1 day to 30 days of imprisonment. Kaso number 4 is libel. Under Article 353 of the Revised Penal Code, pwede kang makasuhan ng libel kung nagkakalat ka ng information na nakakasira sa reputation ng isang tao. Kahit pa totoo ang pinagkakalat mo, basta ang purpose mo ay para magpahiya or manira ng iba, liable ka. At dahil sa social media ikanalat, cybercrime yan. Mas mataas ang parusa. Kulong up to 8 years. Kaso number 5 is violence against women and their children or yung tinatawag na VAUC under RA 9262. Pag nag-cause ka ng psychological violence or emotional abuse sa isang babaeng karelasyon mo, krimen yan. Ang pag-post ng nakakahiya, nakakasira ng digdigdad at online shaming, pasok yan sa psychological violence. Ang parusa dyan, kulong din. Oo, masakit ang niloko pero hindi ka ito binibigyan ng karapatan para siraan ang pagkatao ng iba online. Ngayon, imbis na ikaw ang victim, baka ikaw pa makulong.